Senator. Magandang umaga po, Sir Alvin. Magandang umaga. Opo, si Doris maya-maya baka nandyan na yan. Pero ano po sa inyo palagay ang pinaka-importanteng lumutang na anggulo sa pag-re-resume ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, Senator? Yun na nga, natalakay ay kaya tayo nagkaroon ng Blue Ribbon hearing muli is because of the fact na inamin ng mismo ng Department of Public Works and Highways na maraming mali ang coordinates ng mga flood control. Kaya initially, nung announcement nila na ilang libo ang sinasabing ghost project, ay yung pala ay mali yung coordinates, mali yung lugar. So, and then it boiled down to about 400 plus. Ngayon, so far, 19 pa lang ang na-identify na apat pa nga lang. Hindi, 14. Parang 14 lang yung nakumpirma. Tapos ang na-identify. So, may problema. Kaya we have to correct that. At nagtanong nga tayo kahapon at itong tanong ng mga member ng Blue Ribbon sa DPWH, ano nangyari? Meron daw kasing dalawang klaseng coordinates. Yung sa planning, tapos yung sa execution. So, ang hindi nga natin maintindihan, bakit ganun? Kung planning dito mo ilalagay, pagkatapos nandoon pala 1.22 kilometers ang layo, pero hindi ba nakikita yun? Yun yung sinasabi natin. Ang problema kasi, Alvin, maraming kawawang mga kontraktor at mga empleyado. Hindi sa pinagtatakpan ko ito. Pero ika nga, justice should be served properly, di ba? Senator, kung ginawa naman talaga ang proyekto, then titignan natin ngayon, bakit doon sa ibang lugar? Number 2, natapos ba ang proyekto? Number 3, substandard ba ito? Kasi kung nagawa naman ang proyekto, Alvin, at naka-specify talaga doon sa ika nga project na dito mo gagawin itong flood control na ito, then bakit mo kakasuhan? At pagkatapos natapos nila ang project na completed naman, tapos na sa tamang standard naman. Marami kasi akong nababalitaan, marami kami nababalitaan sa Blue Ribbon na marami mga kontraktor ngayon ang mga pinagkakasuhan dyan, pati mga ilang empleyado ng DPWH, because hindi naman kinasuhan, kundi may mga subpoena na magpaliwanag. Yun na, nagpapaliwanag sila ngayon. Pero medyo hindi maganda, kasi pinangunahan ng napakadaming ghost project. Yun naman pala, sa totoo lang, hindi lang na-pinpoint ng tama. Ako, I don't know with you, Senator Tulfo. Ako, I don't buy it. Yung sinasabing dalawa daw yung coordinates. Ang labo nun. Ikaw ba naniniwala ka sa depensa ni former Secretary Bunoan? Hindi ko nga maintindihan Ang sinasabi kaya kahapon, sinasabi natin at ang DOJ na nagsasabi, sinabihan na sila ni Acting Secretary Vida na ibigay niyo na sa amin kung ano ba talaga ang mga tunay na mga ghost project. Kasi binigyan niyo kami ng napakaraming listahan, nalinlang pa, pati yung PNP, AFP tumulong sa paghahanap. Mga yan, bihasa yan sa sa coordinates na yan. Hindi rin nila makita. So hindi ko nga maintindihan. Kaya tanong natin kahapon, ano ba yun? Explanation daw. Ito yung ay doon sa planning. Kung doon sa planning, bakit hindi doon mismo? Gumagalaw daw kasi ang ilog after a while, after a year or two, nag-movable daw. So ina-adjust nila. Pero hindi ko maintindihan, Alvin, 1 to 2 kilometers ang agwat. Malayo-layo. Malabo yun. Kaya nga may coordinates para pinpointed kung nasaan yung proyekto. So bakit may difference? Hindi ko maintindihan din. Yun na nga ang siguro sa dapat talagang silipin ngayon, ipaliwanag ng Department of Public Works and Highways anong nangyari. Kasi itong mga nakaupo ngayon, medyo sila na they found out na medyo mali versus doon sa isinumiti ng dating administrasyon DPWH sa Pangulo. Nabigyan ng maling impormasyon ng Pangulo at ang taong bayan, Sir Alvin. Senator Erwin, ano ang basa mo? Kasabot ba rito si Bunoan? Kasi todo deny si former Secretary, di ba? Although nagagalit din parang tumaas din yung boses ni Senator Sherwin. Kasi paano nakalusot sa iyo yan? Ang dami-dami niyan. Hindi dapat nakalulusot sa iyo yan unless kasali ka rin. Anong basa mo? Dalawa lang yan. Either tanga ka or talagang kasabwat ka. Pero
wala na sa kamay ng Senado ang pananaw na yan, nasa korte na yan. I believe gumugulong na yan. May nabigyan na rin siya na subpoena. So anytime now, makikita natin kung ano magiging action ng korte kasi nasa court na yan. Kaya mahirap po mag-react. Kami naman sa amin ito ginagawang investigasyon. Is in aid of legislation. Pero yung tama ka, ikaw yung pinuno, siguro sobra kang kumpiyansa sa tao mo, tanga ka. Pangalawa, kasabwat ka. So, either of the two lang yun, paring Alvin. Okay, may dalawa pang issue. No, I have 7 minutes left. Yung una, what do you make of the testimony ng dalawang babae, yung sa Forest Park, na iniugnay yung kontraktor na si Diskaya kay former House Speaker Martin Romualdez? Yun na nga ang mahirap na may nakita akong post kanina sa isang news online na sinasabi ng abogado, mukhang hindi tatayo sa korte kasi parang hearsay yung testimony ng dalawang tao tapos para mga kasambahay, hindi naman talaga sila may-ari. Siguro nasa korte na yan ang decision kung may magsasampa ng kaso, sasampa ng kaso, let the court decide siguro, Alvin. Pero ako sa tingin ko kung sila ay mga kasambahay or empleyado doon sa bahay niyan tapos sasabihan ka ng broker na umalis na kayo dahil pag-aari ito na madali kasi parang Alvin pwede ko sabihin na tama. gamitin ang pangalan ito ay kay Alvin El Chico, lumayas ka na rito. Oo, tama yun, pwedeng gamitin para takutin lang yung hindi, mahirap yun. Kailangan kaya medyo nagulantang din tayo so napag-usapan na we'll leave it to the courts kung meron mang maghabol yan ng korte kung admissible sa court yan o hindi. Pero, kasi mangyayari hearsay, parang Alvin. Pero Senator, what is the point? Did you get the point of presenting the two? Bakit kailangang ipresenta yung dalawa? Anong pakay? Anong target? What is the point? Ang purpose ng Blue Ribbon is para maisantabi kasi may mga nagtatanong na rin na parang Alvin na meron palang ganun binili na bahay si speaker pero at the same time tama na rin yung siguro para malinawan ng tao. Then we'll leave it sa taong bayan ang desisyon talagang kay speaker ba yan o hearsay lang yan. Actually pero dapat ang korte ang mag-decide yan paring Alvin. Pero kung akong tatanungin mo usong-uso ngayon paring Alvin yung turo ka ng turo. Turo ka dito kay paring Alvin do, kay Sen Erwin to. Mahirap paring. I remember pag nagtuturo ka, yung 4 na daliri nakaturo sa iyo. Yung isa lang yung sa akin, sa iyo 4. Anyway, si Bigornia nandyan, mag-good morning daw sa iyo. Mamati kami, isa pa akong issue partner. Good morning, Senator Erwin Tulfo. Ay, salamat sa Diyos nakarating tayo, Nay. Anong Nay? Nay, sorry. Mare. At saka pang alas 7 ako. Hindi, gusto ko lang malaman sa'yo. Pero narinig ko na tinanong ni Alvin kanina yung kumbaga overall assessment mo nung nangyaring hearing. Again, ang katanungan ng marami, ano ang saysay niyan para sa akin? Dalawa lang isa lang Marindoris is that we found out na hindi accurate yung pinagsasabi yung mga sinusumbong doon sa isumbong mo sa Pangulo kasi yung coordinates nung tinignan mali-mali wala doon talagang lalabas na ghost project kunwari inilagay mo dito sa north 30 degrees south 20 degrees wala pala doon nasa 10 degrees pala or may adjustment kita mo ang difference to 1 to 2 kilometers ang layo. So, may problema. Ang problema dyan, yung nagsumiti ng mga coordinates. Tama si paring Alvin, bakit dalawang coordinates? Kasi daw, nung pinag-aralan, dito raw, pagkatapos yung pala, i-adjust pala dahil doon talaga kailangan daw ng flood control. Dapat, nung isinumiti pa lang nila Secretary Bunuan yan, dapat precise na wala po dito sa coordinate na ito, pero 1 kilometer away, Mr. President, merong project doon ng flood control. Dapat ganun, para pinaliwanag sa Pangulo. Meron ba tayong problema doon sa nangyaring yon na parang intentional na kumbaga ay ginuyo ang presidente? Hindi lang ang presidente, ang taong bayan. Exactly, yun nga ang pangalawa dyan, kawawa yung mga ginawa yung proyekto Maring Doris, paring Alvin, ginawa naman talaga nila, natapos nila, hindi naman substandard. Pero ngayon may mga subpoena na pinag-aaralan. Naisip namin kahapon na this could be the reason bakit may delay. Di ba nangako ang ombudsman, ang DOJ na maraming makakasuhan, warrant of arrest.
And it turned out, mukhang mali-mali. They found out, ayon na rin sa pagsumite ng DPWH sa ICI na wrong coordinates. May project. Wala nga ito dito sa eksaktong lugar na ito, pero 1 or 2 kilometers down the road, nandoon pala yung project. So, ika nga, nagawa yung project. Mali lang yung coordinates. Kaya nga, siguro hustisya na rin ito doon sa mga gumawa talaga ng proyekto na tama naman, nasa ayos naman, mabibigyan sila ng hustisya. Pero, yun sa akin, hindi maganda kasi na impression na parang pinaasa ang Pangulo, pinaasa ang taong bayan na napakadaming ghost project. Yung pala, mga nagawa naman pala, mali-mali lang at dahil sa maling coordinates. Isa na lang ako kasi may Sige. 2 minutes pa tayo. What do you think of the relevance, kung relevant man, ng testimonya ni Congressman Laviste? May papel pa ba siya dyan? Kasi nandun din kahapon partner, si Congressman Yando Laviste sa Senado. Pinapareview natin, binibigyan namin ng Blue Ribbon Committee ang Department of Public Works and Highways ng few days to submit to us kung i-authenticate, kung tama yung documents na nakuha ni Congressman Laviste. Sabi nga ni Secretary Bunoan, hindi ko maintindihan. Siguro dahil sabi na rin ni Secretary Vince Dizon na pwede siyang pwede siyang mag-request. Ang tanong nga doon, bakit di na nilang ni-request? Bakit kasi parang inamin din ng DPWH na forcibly taken ito. Bakit din nila nag-request siguro through letter para na ibigay sa kanya? Ngayon, nagkakaroon tuloy ng duda yung Cabral file. Siguro kung ni-request. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Kredibilidad nun naki-question dahil ang manner ng pagkuha nun ay hindi maganda partner. Oo, hindi maganda at dinefy ang protocol. Yun na nga. Pero ganun pa man, Maring Doris, Paring Alvin, binibigyan namin ng ilang araw ang DPWH para i-substantiate, i-certify na tama yung files na yun. Kasi nung sinabi ko nga, binigyan si Yusek Bernabe ng kopya, sinabihan ko rin si Yusek Bernabe na pwede bang pasilip kay Secretary Bunoan. Sabi naman Secretary Bunoan, para nakita niya na yung files na yun. So ibig sabihin, baka pinakita sa kanya initially ni dating o ng yumaong Yusek Cabral. So sabi niya, familiar. So yun ang pinapakuha namin ngayon na i-authenticate ng Department of Public Works and Highways na yun talaga bang files? May mga nabawas ba? May mga dinagdag ba doon? Yun ang mahirap doon kasi paring Alvin, Maring Doris, baka may binawas na Tampered. page. O may dinagdag, exactly. May So, redacted na tinatawag. Yun, correct. Baka may mga pinatanggal na pangalan. Sen, yun ang magiging problema doon. Kailan po ang susunod na hearing? Meron pa ba? Wala pa, Maring Doris. Wala pang sinasabi si Senping eh. So siguro, I don't know, meron pa nga kaming hinahabol ngayon sa Blue Ribbon, yung sa Letter of Authority ng Bureau of Internal Revenue. Isang hearing pa lang kami. So we really have to finish this. Pangalawa, ito kasi Blue Ribbon, Maring Doris, ang napag-usapan ng Blue Ribbon Committee dati, pag may mga nasampa na i-turn over na namin lahat, may mga arrest na, gagawa na kami ng committee report. It's time na we have to end this. May mga, di ba, sila Bryce Hernandez, sila JB Mendoza, nahuli na kahapon, na-issue na ng warrant. So, I don't know, baka maging redundant o sasagasa lang kami sa mga investigasyon ng DOJ ng Ombudsman. Yan magiging problema dyan. Sige, abangan namin. Salamat, boss. Thank you. Maraming salamat, Senator. Mabuhay ka. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maring Doris, ingat ka. Ingat ka din sa akin. Thank you. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee.